Mega long shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po sa Roll TV Vlogs, muling magbabalik at magbibigay ng konting reaksyon o opinion dito sa video na in-upload po ni Tatay Tekram. At sana po guys, huwag po kayo mag-skip ng ads at sana itong ating video na ito ay tapusin ninyo, i-like and share niya rin po para kahit pa paano po ay mag-notify sa ating mga community po ng Tekram. At ito nga po guys, mag-proceed po na tayo dito sa kwento o sa video na in-upload po ni Tatay Tekram na ito nga pong si Nanay Apple ay naniniwala po ba kayo na wala po siyang kinalaman at hindi niya po alam itong mga pinagagawa ng kanyang anak na si Batang Kargador. Sa pag-usap po ni Tatay Tekram dito makikita kung anong tunay, kung anong klaseng tao si Nanay na Apple. Dito po ay masasabi po natin na talagang siya po ay kasabwat, may kinalaman sa lahat po na nangyari sa pag-uusap po nila na kesyo, hindi daw po niya po alam, masaya daw po siya na uuwi dito sa kanya yung anak niya. At sinabi nga po ni Tatay Tekram, di ba, na wala naman pong hinangad si Tatay Tekram kung hindi mapaayos o yung kinahin o yung sitwasyon niya, di ba? At kung ayaw naman ng talaga niya sa amin, wala na po siyang magagawa. At di ba, dito sa sinabi ni Nanay Apple, talagang pinagplanuhan na po yan. Siyempre, kahit naman po sino, di ba, wala pong aamin sa kasalanan ginawa o sa mga plano po nila na ginawa po na nila. Then yung tapos sinabi niya pa na kesyo hindi niya daw kilala itong si Dising Wakwak, imposible na hindi niya po kilala yan, di ba? Tapos sinabi niya na wala daw siyang pakialam, kung gusto lang daw niya ng bahay, meron naman daw siyang paso, di ba? Imposible, pero nung time, nung nag-live po si Dising Wakwak, napanood po natin doon sa kanyang live, tinanong po siya kung gusto niya doon sa lupa na yon, doon sa lupa ng ghost town, o doon sa lupa na parang iniwanan ng pagkakaan ng sibilisasyon, di ba? Tapos nung tinanong po siya, gusto niya na pala doon. Then ito naman pong Batang Kargador na to, talagang sa pananalita po na niya yan, talagang paninira naman lahat. Kita Tatay Tekram na kesyo nag-uusap sila na sinabi niya na pumunta siya ng ganitong oras, pumunta siya na ganun lugar. Di ba? Tapos sabihin niya, hindi nagpunta sila Tatay Tekram. Di ba, nakikita mo dito sa video po na ito, sa pananalita ni Batang Kargador, ay purong kasinungalingan lang. Imposible, di ba? Nakakapagtaka na hindi po nila alam lahat yan. Si Francesca, si Dising Wakwak, si Batang Kargador. Napaka-imposible po Ako talagang hindi po ako naniniwala sa pag-uusap nila. Kumbaga parang niloloko nila si Tatay Tekram, pinapaikot nila si Tatay Tekram dito sa video po na ito. Di ba? Sa pag-uusap po nila ni Nanay Apple o ni Nanay Mansanas. Nakakaawa si Tatay Tekram, lahat naman po ginagawa niya yung effort niya para maiayos. Kaya nga niya inahanap itong Batang Kargador na ito dahil gusto niya mapabuti. Ayaw niya pong mapariwara yung buhay nitong Batang Kargador na ito. Ang masakit lang doon, na sinabi nga ni Tatay Tekram, kung ayaw na niya sa amin, okay lang. Di ba? Wala naman siyang hinangad kung hindi mapabuti siya. Kaya lang ang problema nga po dito, napaka-imposible po. Di ba? Na hindi po alam, na wala siyang kinalaman, tuwang-tuwa daw siya, na kesyo masaya daw po siya, napupunta daw yung anak niya, na kung kailan tumagal, matagal na daw siya doon sa bahay ng Manalastas o dito kay Tatay Tekram. Tapos ngayon pa daw niya sasabihin niya, nag-iipit, di ba? Tapos sinasabi niya, di ba sinabi naman ni Tatay Tekram dito sa video po na ito, malaya naman po siya makipag-girlfriend at nagkamali pa. Kumbaga naano pa nga si Tatay Tekram, kumbaga parang yung damdamin niya po, nabugyo sa damdamin niya, di ba? Nasabi niya, pwede naman po siya mag-boyfriend. Di ba? So yan, di ba? Mag-boyfriend siya, siguro mag-boyfriend siya dito kay Francesca, hindi siya mag-girlfriend kasi alam naman po natin. Di ba? Tapos din po, sa mga pag-uusap po nila ni Tatay Tekram, unti-unti po nalalantad kung anong klase po siyang tao itong si Nanay Apple. Kumbaga, parang hindi niya po binibigyan ng malasakit yung kanya. Hindi nakukuha ang bata sa kastigo o sa kamay na bakal kung paano mo didisiplinahin o kung paano mo paaminin itong Batang Kargador na to kung bakit niya sinabi na ayaw na niya doon, hindi na siya uuwi doon at wala daw siyang alam ni si Nanay Apple na wala siyang kinalaman na hindi na daw siya uuwi o hindi na siya babalik kay Tatay Tekram. Ang tagal-tagal mo na, di ba? Ang tagal-tagal mo na dito sa pamilya na to tapos sasabihin mo, nag-iigpit, ayaw mo nang umuwi. Imposible na walang alam tulog si Nanay Apple. Alam naman po natin guys, pinaplanuhan na po nilang lahat yan. Kaya lang pinapaikot po nila sa palad niya nitong mga Batang Kargador, ang nanay niya,
itong si Tatay Tekram, pinapaikot lahat nila sa palad po nila. Yun ang masakit ay hindi po natin kayang tanggapin yung sa ginagawa po nila kay Tatay Tekram. Diba? Sino ba namang ama na hindi mo pwedeng disiplinahin itong batang kargador na ito? Diba? Tapos yung pamamalo ni Tatay Tekram, diba? Sinasabi niya kay Nanay Apple, hindi naman po sentidor si Tatay Tekram o hindi naman po niya tinatago. Kung nabigyan man niya ng kamay na bakal o pamamalo itong batang kargador na ito, natural lang po yun. Diba? Lahat naman po tayo yung mga anak natin, kailangan natin bigyan ng konting higpit o pamamalo. Dahil tayo naman, diba, tayo mga o mga manatatanda na, diba? Lahat naman po tayo, dumaan po tayo sa pagdidisiplina, sa ginagawa. Mas malupit pa nga sa atin na una Tayo, pag-disiplinahin po tayo ng ating mga magulang, makukulang tayo sa tingin. Diba? Meron po pong konting pamamalo talaga dyan. Nandyan yung sensi, nandyan yung sandok, nandyan yung kawayan. Diba? Ganun tayo pinalaki ng ating mga magulang o pagdidisiplina. Kaya lang itong batang kargador na to, mali interpretation niya sa pagdidisiplina o pagdidisiplina ni tatay sa kanya. Minasama niya po yun Yun lang po yung naging problema na lahat naman tayo kailangan po natin kastiguin pag alam po natin na mali, di ba? Kaya nang, tingnan nyo, dahil sa ginawa ni Tatay Tekram na pagdidisiplina, minasama niya, nagsumbong pa siya kay Ginang Francesca niya. At isa pa dito, kung itong Nanay Manzanas, pumayag. Di ba? Nakesyo, pupunta po sila doon, mag-uusap po sila doon, pumayag sila sa pag-uusap ni Tatay Tekram, napupunta sila dalawang magnanay. Hindi, sa pag-uusap po nila, tapos ngayon, nalaman po natin, sa pag-uusap, tumawag nga po si Tekpore, nag-usap sila, nakesyo ganito. Siyempre, kahit naman po sino, di ba? Kailangan mo ng closure na pag-uusap. Hindi yung pupunta ka lang doon, kukunin mo lang yung gamit mo, di ba pwede yung ganun? Diba? Kasi kausapin mo mismo ang tatay mo, hindi wag mong itsapwera o wag mong i-bypass si Tatay Tekram dahil si Tatay Tekram ang nakakaalam kung anong mangyayari sa iyo. Si Tatay Tekram ang gumagabay sa iyo. Si Tatay Tekram ang tinuring mong tatay. Tapos ngayon i-itsapwera mo, kukunin mo lang ng basta-basta yung gamit mo. Hindi po pwede yung ganon. Kailangan kausapin mo si Tatay Tekram bago mo makuha itong gamit mo. Malaya ka naman na pwede mong kunin Bibibigay naman nila yung gamit sa'yo. Kaya lang sa ginagawa mo, talagang pinapakita mo dito kung ano kang klaseng bata o kung ano kang klaseng tao. Diba? Hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob at hindi mo nirespeto si Tatay Tekram. Gusto mo, makuha mo lang agad yung mga gamit mo tapos sisibat ka na, malaya ka na. Wala namang problema kung makuha mo Basta kausapin mo lang, idaan mo lang sa maayos na usapan. Hindi yung pinapaikot-ikot mo si Tatay Tekram. Diba? Wala namang ginawa si Tatay Tekram sa'yo. Natural lang didisiplinahin ka. Diba? Mapalo ka. Tapos sinabi mo, nagpantal ka, naglatay ka, nagkaroon ka ng pasa. Wala ka namang pinapakitang ebidensya. Tapos sabihin mo na maigpit si Tatay Tekram. Kung anong maigpit? Kung maigpit si Tatay Tekram, hindi ka malaya gumamit ng cellphone at hindi ka malaya makipag-girlfriend. At hindi mo nagagawa yung gusto mo na umorder ka ng Lazada o ng Shopee. Di ba sa pagsisinungaling mo, huling-huli ka na Kaya lang gusto mo pa rin lagi pinagpapatuloy mo pagsisinungaling mo. Nakakaawa ka sa ginagawa mo, ikaw ang problema dito. Dapat pwede ka nagdalit sa psychiatrist Kasi paiba-iba kasi yung statement mo, iba-iba yung pananalita mo. Tingnan mo din sa video na maririnig doon sa pag-i-interview o sa pag-usap nila ni Tatay Tekram at ni Nanay Manzanas. Di ba? Yung mga sinasabi niya, kabaligtaran doon sa record o doon sa pag-uusap ni Tekpore. Di ba? Ang galing mong gumawa ng kasinungalingan, ang galing mong gumawa ng mga salita na hindi naman totoo. Di ba? Nakakaawa ka dahil sa kagustuhan mong umalis kay Tatay Tekram o sa pamilya Manalastas, gumawa ka pa ng mga pagsisinungaling mo. Diba? Kung ginamit mo sa maayos, kinausap mo ng maayos, yun lang naman yung inihingi sa iyo yung inihingi ng pamilya Manalastas. Magpaalam ka ng maayos, kailangan respetuhin mo si Tatay Tekram. Di ba yun po yung narinig po natin sa video ni Tekpore sa pag-usap po nila ni Nanay Apple. Tapos bandang huli, nagbaligtad na itong si Nanay Manzanas.
Binaligtad niya na lahat yung pag-uusap nila ni Tatay Tekram. Di ba? Dito mo makikita itong mga tao na to na talagang pinaiikot lang nila lahat. Kaya lang hindi tayo hindi tayo ganun kakaingot o katanga para hindi natin alam lahat yan. Lahat po ng nakapaloob ng mga issue on mang nangyari na to sa pag-uusap po ng Tekporen at ni Tatay Tekram at ni Batang Kargador na walang utang na loob. Napakasama po nila. Lahat pinaiikot po nila. Pinaikot lang nilang pinaikot yung issue. Gusto lang palang umalis wala namang problema sa pag-alis. Kailangan mo pang gumamit ng ibang tao, kailangan mo magsinungaling, kailangan mo pang gumawa ng mga salita na hindi naman maganda. Kung sinabi mo, Tekram, aalis na ako dito, hindi na ako babalik. Diba? Sasama na ako kay Francesca. Yun lang. At least maayos, closure. Ano man ang mangyari sa'yo, wala na. Labas na si Tatay Tekram, labas na ang pamilya Malalastas. Kung madisgrasya ka man dyan, wala na siyang problema, wala na silang kilalaman dyan about sa'yo. Kasi ginusto mo yan lumayas Gusto mong umalis, gusto mo sumama sa mga wakwak. Walang problema. Basta importante, respetuhin mo lang ang sinasabi ni Tekporen. Respetuhin mo lang si Tatay Tekram. Umalis ka ng maayos, magpaalam ka ng maayos. Wala namang imposible basta dinaan sa pag-uusap, magiging maayos lahat 'yan. Kahit anong problema, upuan lang 'yan. Mag-usap-usap lang, matatapos 'yan, yung mga issue na 'yan, yung mga kung ano yung gusto mo. Tatanggapin ni Tatay Tekram kasi si Tatay Tekram napakabait. Hindi kagaya ninyo makikitid ang utak. Hindi kagaya ni Nanay Manzanas ay makitid ang utak. Pinaikot-ikot lang ninyo, wala naman, di ba? Useless. Nakakawa lang kayo na sumama kayo, pumanig kayo sa pagsisinungaling ninyo, kailangan nyo pang magsinungaling para lang dito na gusto nyo lang umalis, gusto nyo mas malaki o mas maraming pera maibigay sa inyo. Then manaliliitan ka ba sa binibigay ni Tatay Tekram? Diba? Napaka-imposible. Hindi ako maniniwala sa iyo, Nanay Manzanas, sa sinasabi mo na kinakastigo mo yung anak mo, pagsasabihan mo yung anak mo, tapos hindi dumaligtad ka. Dahil kasi, sinabi nila sa'yo na bibigyan kanila ng bahay at lupa. Yun naman yung totoo. Huwag ka na kasing magsinungaling. Aminin nyo na lang yung totoo. Wala naman ng problema. Tanggap na naman na ni Tatay Tekram. Sana, magkaroon na lang kayo ng closure. At least, nandyan na, natapos ng lahat. Diba? So yan guys, maraming salamat. At yan lang po ang ating opinion. Ayan. Sana itong video po na ito ay i-share ninyo at i-thumbs-up nyo na rin po, i-like nyo na rin po at huwag na huwag po kayo mag-skip ng ads. And maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.